It was a time of the darkness in the Philippines. The people suffered under the heavy hands of the colonizers. In the pages of Jose Rizal novels, two voices emerged. Ibarra, who believed in peaceful reform, and Simon, who demands a revolution. Simon, Hoy, Ibarra. good morning. Good morning. We can open the eyes of all through education. Kapag natutunan nila ang katotohanan, mababago natin ang puso nila ng walang dugo na dumadanak. Hindi sapat ang salita. Sawa na ang tao sa paghihintay. Kailangan nila ng tunay na pagbabago. Your dream is noble, Ibarra. Pero gaano pa katagal? Iyan na nga sinasabi ko eh. Kailangan natin ng madugong labanan. Ngunit, ang plano mo, Simon, ay sobrang mapanganib. Yan din ang punto ko. Palibasa, okay lang sa inyo na may mapahamak ng mga inosente. Alam nyo sa lahat ng bagay, kailangan natin yung tinatawag na sakripisyo. We as Filipino, we need sacrifice to achieve our dreams. Ha? Reform? Revolusyon? Wala na kayong magagawa. Kami ang may kapangyarihan, kaya kami ang masusunod. Ganyan na ba kahalang ang inyong kaluluwa? Nagugutom na ang pamilya ko habang yumayaman ang mga praile. Binugbog na yung isang kapatid ko eh. Dahil salita laban sa kanila. Hindi naman narapat yun eh. Tama si Simon. Hindi na kami pwedeng maghintay pa. But we are scared sa gerang posibleng mangyari. Talagang mangyayari yan. We only have two choices. Gera o katahimikan. Anong katahimikan? Hindi nga tayo matatahimik hanggat namumuno sila. We don't need fear. We need hope para sa kalayaan ng lahat. Exactly. Kaya nga we need to fight for our freedom. Alam mo, kailangan namin ng kalayaan kahit na ano pa ang kapalit. Kaya ayos lang sa inyo na may mamatay para sa kalayaan. Ang kamatayan ay hindi kalayaan para sa ating mga kababayan. Tama. Kung mamamatay ang iba sa ating mga kababayan, hindi na ito kalayaan, kundi kapahamakan. At higit sa lahat, ito ay kamangmangan. We as Filipino, I think you do not use your brains. Hindi nyo ba alam na hanggat nakaupo ang mapang-abusong praile na yan, hindi natin makakamit ang kalayaan na inaasam. At saka hindi lang naman ako ang may kagustuhan nito. Hinahangad din ng ating mga kababayan ang kalayaan. At saka in this present time, hindi ito ang ipinaglalaban natin. It is for us, for the next generation, to their future. Gusto nyo ba na mamuhay sila sa pamumuno ng mga pang-api at mapanglukong mga praile dito sa ating bansang Pilipinas? At ano, hayaan na lang natin silang mamatay? At bakit hindi? Kung yun ang nararapat, wala tayong magagawa. May magagawa tayo. Ang protektahan ng bawat isa laban sa kanila. Anong protektahan? Wala naman tayong kapangyarihan. Hindi mo ba napagtatanto na pinaglalaroan lang tayo ng mga praile? Ha? Kailangan natin na makipaglaban. Alam nyo, mayroon din mga Espanyol na laban sa kanilang pamumuno. And that is the sign na tayo dapat magkaisa. Ipaglaban ang karapatan ng Pilipino sa madugong labanan. Hindi mo na kayang makita pa ang mga pangyayari. Araw-araw kaming takot na para bang wala nang bukas.
Alam nyo, tama si Simon. Kung hindi ngayon ang pagbabago, kailan pa? Alam nyo, minsan iniisip ko kung paano tayo makakatakas sa pang-aabuso nila. Hindi ako namakapayag na ganyan ang pag-iisip ninyo. Hindi tayo maaaring mawala ng pag-asa. Hindi ugali ng mga Pilipino ang kaduwagan. Lumaban tayo ng patas at walang ginagawang mali. Bakit ayaw niyong maniwala sa aking mga sinasabi? I know what is right. And I know what is wrong. I know what is the best. Anong best? Hindi best ang mamatay ang ibang tao, lalo pat mga kababayan natin. Kung mamamatay sila, para mo na rin pinatay ang ating mga kababayan. Dahil ikaw ang gusto ng ganitong kaparaanan. Alam niyo ba, ang ideyang ito hindi lamang galing sa akin. Ito ay galing din sa ating mga kababayan na nagsasabi sila na kailangan nila ng pagbabago. Kailangan nila ng bagong pamamahala laban sa mga mananakop na yan. Alam kong hindi dapat pinamalaan ng ibang lahi ng ating bayan. Ngunit ano ang pinagkaiba natin sa kanila? Kung susuklian natin sila ng pagkakamali. In the clash of voices, the heart of the nation trembles. Some cry for peace, others for war. But at the end, the question remains: what price are we willing to pay for freedom? Will we build it with knowledge, or size it with blood?